News Pamor. Hi, mga parikoy, mga marikoy, today is November 22, 2025. Ito po ang inyong parikoy, Regiment Baguio po lamang na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Sa ating weekend news, 3-day rally ng INC kontra korupsyon. Dating Congressman Zaldico maaaring bigyan na proteksyon. Pag-resign ni E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman. Philippines-US Japan exercises. Patutsada ni Senador Amy Marcos kay PBBM. PRRD dapat nang pauwiin ayon sa kanyang defense team. Sa mga detalye, sa balitang nasyonal, sa 3 araw na sunod-sunod na rally laban sa korupsyon sa gobyerno, ito ang indikasyon lamang na buhay pa rin ang freedom of speech sa Pilipinas. Sa unang araw ng rally, ginanap araw ng Linggo, November 16, at sinundan ng araw ng Lunes, November 17, sa Carino Grandstand at sa EDSA Monument sa hanay ng religious sector at mga iba't ibang grupo. Naging generally peaceful ang mga naging rally sa kabila ng pinaghandaan ng PNP, lalo na ang malapit sa Malacanang. Ang nasabing rally ng INC ay tinapos na Lunes ng gabi at ayon sa tagapagsalita na-achieve nila layunin ng rally na iparating ang mensahe ng pagbabago sa taong bayan. Ito ang Transparency for a Better Democracy. Sa balitang national pa rin, sa maaring pagbabalik ni dating Congressman Zaldico, tiniyak ng Ombudsman na bibigyan siya ng seguridad kung ito ay makipagtulungan sa investigasyon sa korupsyon. Samantala, sa issue naman ng independence, kinwestiyon ni Senador Marcoleta ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Paano ito maging independent kung humingi naman ng tulong ang ICI sa mga ahensya ng pamahalaan? Sa pahayag naman ni Deputy House Speaker Ricardo Puno ng 1st District of Antipolo, mahirap paniwalaan ang mga statement ni Ko at imposible. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sa amin, dapat tingin namin bilisan yung investigasyon. Tutuhanin kaagad yung prosecution. File lang kaagad ng kaso. At sabi ng Presidente, maraming hindi matutuwa sa Pasko sa katapusan ng taon na ito kasi baka magbabakasyon sila sa loob ng selda. Siguro kaya na rin nagpanik na rin ito si Zaldico kasi unang-una, pag na-filean siya ng kaso, may basis na para bawiin yung passport niya. Diba? Dahil magkaka-warrant of arrest yan, sigurado. Paglabas ng warrant of arrest, hindi siya sumipot, cancel passport na saan sa pupunta. Babalik na lang siya sa Pilipinas. So I think we have to be careful listening to this guy kasi you can make the most ridiculous and outlandish statements and you get more attention the more ridiculous and the more outlandish. Diba? And that's what's happening here. So, sige, patulan natin sandali para ma-point out lang natin saan mali lahat yung mga sinasabi niya at imposible. Sa ating News Pamor, nagbitiw sina Executive Secretary Bersamin at Secretary Amena Pangandaman ng Department of Budget and Management o DBM. Lumutang ang pangalan ng dalawa sa isinasagawang investigasyon sa flood control controversy. Tinanggap ni PBBM ang kanilang resignation out of delicadeza. Si Department of Finance Secretary Ralph Recto ang bagong Executive Secretary.
President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. The President has also appointed Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, as the new Secretary of Finance. Secretary Go has played a central role in advancing investments, strengthening investor confidence, and aligning economic initiatives across agencies. The Department of Budget and Management will now be led by Undersecretary Rolando U. Toledo, who has been designated as officer in charge. The Office of the President assures the public that all agencies will continue to operate without interruption and with the same commitment to effective governance and public service. Nagpapatuloy ang mga balita. Itong nakaraang November 14 at 15, nagkaroon muli ng multilateral joint maritime exercises ang Pilipinas, US at Japan. Ayon sa AFP, ito ay upang mapalakas lalo ang pinagsamang depensa ng mga kaalyado para protektahan ang soberenya. Ang maritime exercises ay ginanap sa West Philippine Sea. Weekend News sa News Pango. Sa naganap na rally ng INC, nagsalita si Senador Amy Marcos at patutsada niya nagda-drugs di umano si PBBM. Sa nasabing issue ng drugs, ito'y sinagot naman ni USEC Attorney Claire Castro. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Balitang International. Nais na mga abogado ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pauwiin na sa Pilipinas si PRRD mula sa The Hague, Netherlands. Sa defense team ni PRRD sa panguna ni Attorney Nicholas Hoffman sa kanyang appeal na isinumite sa korte na nawalan na ng legal na basihan ang ICC para ituloy pa ang investigasyon, kaya dapat na lang pauwiin sa Pilipinas ang dating Pangulo.